So sa video ito, pag-usapan natin kung common issue nga ba talaga yung sinasabi ng ilan na mga haka-haka o mga problemang nararanasan nila sa ating motor or misconception lang nila ito about sa ating Honda Click. So tinatawag po nating common issue ang isang issue kapag nararanasan ito ng lahat or ng halos lahat ng mga rider na dinadrive po yung ating Honda Click. So una pong sinasabi ng iba na mahina daw po yung ilaw ng ating Honda Click. So marami po kasi tayong factors kung bakit natin masasabing mahina or malakas yung ilaw ng ating motor. Kung maybe baka nanggaling ka sa motor na may malakas talaga na ilaw, kaya nung lumipat ka sa motor na to, sa Honda Click, ay nahinaan ka na po sa ilaw nito. Or maybe baka nasabi natin na mahina yung ilaw ni Honda Click kasi baka mahina naman talaga yung ilaw niya. Based on my experience po, masasabi ko pong malakas or mahina yung ilaw ng motor kapag hindi niya naaabot yung gusto kong range ng kaya dapat abutin ng mata ko kapag nagdadrive ng gabi. So, ang nangyayari kasi pag gabi kapag nagdadrive tayo, gusto natin na hindi tayo nabibigla sa anuman kasalubong natin sa daan or kung ano man yung mga dumadaan sa harap natin, di ba? Kaya yun, masasabi natin na the more the range or malayo yung naabot ng ilaw, masasabi nating malakas yung ilaw ng isang motor. So dito kasi sa Honda Click, may video ko dito kung paano i-adjust yung headlight aim or yung buga ng ilaw na nilalabas ng ating headlight. So base sa aking experience at analysis, nung medyo mababa pa yung angle or medyo payuko pa yung ilaw ng ating Honda Click, hindi ko pa nararanasan or masasabing malakas yung ilaw. So medyo nabibitin talaga ako na parang mahina yung ilaw ng aking Honda Click. Pero nung na-discover ko na meron siyang adjustable headlight aim kung saan pwede mong i-adjust yung buga ng ilaw, yung angle ng ilaw, dun ko nasabi na kaya palang isatisfy ni Honda Click yung ilaw na kailangan ko kasi hindi na ako yung parang nabablind spot pag gabi na nabibigla sa mga nakakasalubong ko sa kalsada. So pwedeng maging factor to yung pag-adjust ng headlight aim natin para masabing malakas or mahina yung ilaw ni Honda Click. So yun, at pag nakita nyo na malayo na yung naaabot ng range ng ilaw niya, baka hindi nyo na rin masabing mahina yung ilaw ni Honda Click. Number 2 common issue daw ng Honda Click ay madulas daw yung gulong nito. So yan, halos nakikita ko sa YouTube na common issue talaga yung gulong niya. Madulas na madulas daw. So ayun, base sa aking experience naman po as a driver, as a takbong pogi, yung hindi naman nagmamadali. Hindi naman ako nadudulas or di pa naman ako umabot sa point na nadulas na yung aking gulong ng aking motor or nag-speed siya kapag pumreno ako ng sobrang lakas. So yun, may one time pa nga na sobrang nagpreno ako pero kahit na sobrang biglaan yung aking preno, hindi po nag-speed or tumulas yung ating gulong dahil nga po yung ating Honda Click ay meron rin naman pong combi brake system kaya naman po mapipigilan niya yung dalawang gulong natin. So di ko lang gets yung sinasabi ng iba na madulas daw yung gulong ni Honda Click. Kung anong part siya nadudulas, kung maulan ba or pag mabilis yung takbo or kapag biglang pumre. Pero sa aking experience po as a rider, masasabi ko lang madulas yung gulong. Ito, subjective na rin to na kapag pudpud na yung gulong or kapag wala na yung thread, talagang madulas na po yung gulong lalo na yung kapag maulan is wala na pong papasukan yung tubig na gap. Kaya naman po, nag-i-skid po siya or friction niya po sa kalsada natin lalo na kung asfalto yan. Sobrang dulas na talaga. Dudulas na po kapag kalbo na po yung ating gulong. So yan, naranasan ko yung pag-skid or yung pagdulas ng gulong nung mga panahong napupudpud na po yung aking gulong lalo na po yung likuran. So simple lang po yung gagawin natin kapag madulas na yung ating gulong. Baka naman wala na pong thread dyan or pudpud na talaga. So isa pa pong dahilan kung bakit nag-slide or nag-skip yung gulong ng iba is dahil medyo nagpe-pempong sila sa daan or parang nagre-racing, tumatagilid sila sa kalsada. So yun, advice ko lang din kung mahilig kang mag-racing, better na pumili ka talaga ng gulong na para sa'yo. Pero kung yung gulong na to, stock na to, hindi naman talaga dinesign yan pag bengkong-bengkong or pang racing. So yun, dalawang dahilan lang naman kung gagamitin mo pang racing yan, pumili ka ng gulong na hard compound na sinasabi ng iba. Pero kung pudpud na yan, talagang dudulas na yan at kailangan mo lang magpalit ng bago. Yun lang may advice ko sa iba kasi pag bago yung gulong, hindi talaga madulas yan kasi bago pa yung thread. May dadaluyan pa yung tubig
kung sakali mang maulan. Pero kung mainit, wala namang problema yun eh. Hindi ko naman naranasan na dumulas yung gulong ng aking motor dahil yung kalsada naka-design naman yan eh. Lalo na kung concrete, di ba? Sobrang gaspang yan. Kung asfalto, problema po natin dyan is yung pag maulan. So, yun, iniiwasan po natin na mapudpud yung gulong. Bili lang kayo ng bago at solve na yung inyong problema. So, yung sinasabi ng iba na madulas, hindi naman po totally na madulas yung gulong niya na mag-skid ka kahit wala kang ginagawa or kahit diretso lang yung under mo or sakto lang yung under mo. Pangatlong common issue daw or misconception is malulubog daw yung battery at baka malunod. So, alam naman natin yung battery ng ating Honda Click ay nakalagay sa ating footboard or sa may bandang inaapakan natin. So, medyo mababa siya kaysa sa mga ibang motor na nasa may compartment, nasa bandang taas. So, ayun, misconception daw ng iba na kapag sinuong sa baha ay baka daw masira, lumubog mag-cause ng pagkamatay ng makina natin. So, sa part na yon, unang-una po, hindi po dinesign ang Honda Click para gawing submarine or jet ski na ilulubog natin sa baha yung ating motor. Pangalawa po, kung mangyayari man yun, ay hindi naman po masisira ang ating motor or mapapasukan ng tubig yung ating battery. So, kung maalala nyo po, may ginawa akong video about doon. Ito po yon kung saan inilubog natin yung cover ng ating battery, yung takip niya, at hindi naman po nabasa yung loob. Parang yung concept po niyan is naglubog tayo ng isang silyo, ng isang baso or malalim na lalagyan. Tapos lubog natin siya sa tubig. Magkakaroon po ng hangin sa loob at hindi po siya agad-agad mapapasukan. So, ganun din po yung concept ng ating battery, ng ating Honda Click. So, kahit umulan po, kahit mabasa, kahit lumubog, isuong natin sa baha, hindi po yan agad-agad mapapasukan ng tubig. Pang-apat is wala daw kickstart yung ating Honda Click. Kaya naman daw po parang pangit or hindi siya okay dahil walang pang-alternative na pang-start after ng ating push button. So yun, sinasabi ng iba na hindi daw siya okay, di kagaya ng ibang motor na may pang-alternative. Paano daw kapag nawalan ng battery, di walang alternative yung ating motor sa pag-start? So una po sa lahat, yung ating battery kasi yung nagiging dahilan natin kung bakit nagkakaroon tayo ng start button or push start, electric start at masindihan po yung ating makina. So yung iba natatakot na ma-stack up sa kalsada or hindi mapagana yung makina dahil nga walang karga yung battery or sira na yung kanilang battery. So si Honda Click kasi tinuturuan din niya tayo para maging mas disiplina dahil nga kung makikita nyo sa ating digital panel, halos nandun na po lahat ng mga kailangan natin sa ating motor. Meron po tayo diyang warning kapag mainit na po yung ating motor or nag-o-overheat. Meron po dyan meter kung kailan po tayo magpapa-change oil. So dito rin sa ating panel may makikita tayo yung voltmeter kung saan makikita natin yung voltahe ng ating battery. So, dun pa lang sa voltmeter, malalaman natin kung padiskarga na or pababa na ng pababa yung voltahe ng ating baterya. So, dun pa lang sa part na yun, malalaman na natin kung kailangan na natin or malapit na nating palitan yung ating baterya. So, sa ganung paraan po, makikita po kung gaano tayo karesponsable sa ating motor. So, kung nakita man tayong natirik sa kalsada dahil sa napabayaan natin yung ating baterya, parang kasalanan na din natin yun kasi hindi natin siya binantayan or hindi natin siya pinalitan. Pero in general, marami tayong warning sign para palitan na yung ating battery at hindi na natin gamitin or kailanganin yung kickstart. Panglima po, yung dragging. Ito, sobrang dami nagrereklamo na may dragging yung ating motor, nagbabibrate. Actually, meron po akong ginawang video about sa dragging, kung ano yung mga dahilan nito, at saka paano solusyonan. Pero kahit ako po na gumawa ng video na yun, aminado na nagda-dragging pa rin yung aking motor. So hindi po kasi 100% nating matatanggal talaga yung dragging ng ating motor. So minsan kasama na talaga yan, lalo na pag scooter po yung ating motor. So yun, pero meron naman tayong mga way, mga paraan kung paano malilesen or mawala yung dragging kahit papano sa ating mga motor. So, una din po dyan is disiplina. Kailangan po nating linisin or ipalinis, ipa-check up yung panggilid kasi yun po yung unang pinagmumulan ng dragging natin dahil kung minsan ay may kailangan ng palitan sa ating panggilid or kung di kaya naman may kailangan lang linisin. So, minsan kasi cause din ng dragging guys. Ito hindi ko rin nabanggit sa unang video ko about sa dragging.
na minsan pinapaandar agad natin yung motor na hindi natin siya pinapainit. So ito, kagaya ng sinabi ko kanina, yung panggilid natin, doon nagkukos yung pinaka pagdadragging ng ating motor. So ngayon po, kapag hindi natin masyadong napainit yung ating makina, nagkukos din po yun ng mechanical error sa ating panggilid. Kahit malinis po ito, kahit bagong palit, kahit bago lahat ng pyesa, minsan magkukos yan ng dragging kung minsan ay hindi po natin pinapainit yung ating makina. So minsan nahihirapan din humatak yung ating makina dahil nga nalamigan or medyo hindi pa mainit yung ating motor. Kaya naman minsan nagkukos ng dragging. So yun din yung tandaan nyo about sa dragging. Kailangan din ng pagpapainit ng motor para mawala yung ating dragging. So yun po yung mga ilan sa mga sinasabi ng iba na common issue daw sa kanilang mga motor. So, yung iba baka misconception lang natin at kailangan lang natin ng kaalaman at disiplina para maayos yung mga common issue na mga sinasabi natin about sa ating motor. So, ayun lang para sa video na ito. Kung may mga thoughts kayo about sa mga sinabi ko, comment nyo na lang sa baba para makita rin ng mga ibang rider natin. The more you click, the more you know, usapang common issue daw ng Honda Click. Bye-bye!